Sinabi ng Pilipinas noong Huwebes, September 11, na ipoprotesta nito ang ng plano ng China na magtatag ng isang nature reserve sa Bao de Masinloc o Scarborough Shoal, isang tampok na matatagpuan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Maigpit na ipinoprotesta ng Pilipinas ang kumakailang pag-aproba ng State Council of China sa pagtatag ng tinatawag na Wangyan Island o National Nature Reserve, sabi ng Department of Foreign Affairs o DFA sa isang pahayag. Dagdag pa nito na ang Bao de Masinloc ay isang matagal na at malagang bahagi ng Pilipinas kung saan mayroon itong soberanya at jurisdiksyon. Ang Pilipinas din ay may eksklusibong autoridad na magtatag ng mga lugar na protektahan ang kapaligiran sa teritoryo nito at mga nauugnay na maritime zone. Inaprubahan ng China noong September 10 ang paglikha ng isang pambansang reserba ng kalikasan sa shoal na inaangkin ng Beijing at ng Maynila. Ang Scarborough Shoal na kilala ng Pilipinas bilang Bao de Masinloc ay isang high tide elevation, mga 100 nautical miles sa baybayin ng lalawigan ng Zambales. Ito ay nasa ilalim ng kontrol ng mga pwersang pandagat ng China mula noong 2012, kasunod ng isang maigting na standoff sa pagitan ng dalawang bansa sa Asya. Ang shoal ayon sa 2016 Arbitra Award ay ang tradisyonal na lugar ng pangingisda ng Chinese, Taiwanese, Filipino at Betawi Special Folk na nangangahulugan dapat silang magkaroon ng akses sa shoal at sa paligid nito. Ngunit ang China na hindi kumikilala sa landmark na parangal ay regular na hinaharang at hinaharas ang mga mangingisdang Pilipino na sumusubok na mangisda sa loob o kahit malapit sa nasabing shoal. Saad ng DFA, the Philippines urged China to respect the sovereignty and jurisdiction of the Philippines over Bao de Masinloc, refrain from enforcing and immediately withdraws its State Council issuance and comply with its obligations under international law, particularly the 1982 UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, the final and binding 2016 South China Sea Arbitral Awards, and the 2000 Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea. Ang Scarborough Shoal ay isa sa mga flashpoint ng tension sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Noong August 2025, dalawang barko ng China mula sa Navy at Coast Guard nito ang nagbanggaan malapit sa Scarborough Shoal habang sinusubukan nilang itaboy ang isang barko ng Philippine Coast Guard. Ang shoal ay naging saksi rin sa paggamit ng mga water cannon ng China, mga mapanganib na maniobra at maging sa pagrampa sa mga pagtatangkang itaboy ang mga pwersa ng dagat ng Pilipinas. Inaangkin ng Beijing ang halos lahat ng malawak na dagat, isang kritikal na daluyan ng tubig para sa pandaigdigang kalakalan, kabilang ang mga bahagi kung saan ang Pilipinas ay may mga karapatan sa soberanya. Samantala, hindi man ito inalmahan agad ng sandatang lakas ng Pilipinas, pero handa itong tumupad sa anumang tungkulin na kayang gagampanan kung sakaling magkakaroon ng mga paggalaw sa mga barko ng China sa Scarborough Shoal. Tulad nga na pinangako nito sa sambayan ng Pilipino na hindi sila magdadalawang isip na pigilan ang China sa lahat ng paraan o oras na lumagpas ito sa tinatawag nilang red line. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagmamanman ng pinagsamang pwersa ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bisinidad ng Scarborough Shoal, kung saan ang BRP Teresa Magbanwa ay nakabantay doon kasama ang dalawa pang barko mula sa BFAR na BRP Francisco de Goy at BRP Lapu-Lapu. Ito rin ay para mabantayan at maprotektahan ng ahensya ang mga mangingisdang Pilipino na naghahanap buhay doon sa Bao de Masinloc, kagaya na rin sa regular na pagpapatrolya ng mga eroplano mula sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para maipagpatuloy ang pagbabantay sa nasabing contested area. Sa kasalukuyan, inihayag ng Amerika na patuloy nilang sinusuportahan ang hadikain ng Pilipinas na tumalima ito sa internasyonal na batas at ipaglalaban ang karapatan sa nasasakupang exclusive economic zone. Ang USS Higgins at USS Cincinnati ay kasalukuyang nasa South China Sea at hindi na ito dinitalye ng pamunuan ng sandatang lakas ng Pilipinas ang eksaktong location dahil na rin sa isyu ng seguridad. Pero handa ro itong tumalima kung sakaling kailanganin ng Pilipinas ang tulong nito sa pakikiharap sa China at tuparin ang nilagdaan 1951 MTD ng dalawang bansa. Bukod pa rito, ang USS Ralph Johnson ay nakabase sa Taiwan ay nakahanda rin na magbigay suporta sa mga tropa ng Pilipinas sa South China Sea sa oras na kailanganan nito ng kanyang kalyado ayon kay Ray Powell ng Guardian Nut University at masusubukan raw ang MTD ng dalawang bansa kung magkakaroon ng komplutasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sakaling itutuloy nito ang balak na maglagay ng struktura sa Bao de Masinloc.